Guys, good morning for today's vlog, for today's video. Nandito tayo ngayon sa bahay. Wala tayong gala, wala tayong lakad. At tinapos na natin kahapon yung ating lakaran, no? So, for today is maglinis tayo ng bahay. Tulad ng sinipag ako kahapon, pagdating ko galing sa aking galaan, aking appointment, ay naglaba ako ng carpet. Carpet talaga, guys. Ako kasi, hindi ako masaya lang sa vacuum, no? Total, mainit naman yung panahon, so sinipag ako at wala akong magawa. Tapos na yung aking telenovelang pinanunood. So, panahon na naman para mag-focus tayo sa ating mga gamit. No? Dito naman tayo maglinis, mag-ayos-ayos. Kasi kung hindi natatanong guys, malapit na pala yung aming travel ni Mr. Actually, 27 of November na yon. So, bali, ang lola nyo ay mawawala for 3 months or 4 months, depend. So, hopefully na maging okay ang lahat, and then yun. So, for the moment, for this time, hindi maganda ang lamunan ko. Ewan ko ba. Hindi naman ako nagiinom ng mga lalamig sa labas at dito lang ako sa bahay. But, ako talaga guys, to be honest, kapag nagkakaedad ka na, aminin nyo yan, pag nagkakaedad na tayo, nag-iiba na yung ating mga, siguro, yung ating katawan, nag-iiba na yung ating, marami tayong pagbabago sa katawan natin, guys. Alam nyo ba? Hindi lang sa physical na anyo natin nagbabago tayo, pati sa ating kilos, yung lakas natin, yung immunity natin, everything ay talagang nagbabago. Like, sa akin. Napakahirap, parang, wow, tamad na ako ngayon. Ayoko nang before that, lagi akong naglalakad, lagi akong nag-walking. Kaya nga today, dito ko na lang ginanap yung aking kunting movement. Yung stretching, Zumba dance, at yung post-up natin hindi nawawala. Kaya nakikita nyo naman guys kung ano kalaki ang aking dito. So, kasi sabi ni Mr. bawasan ko na nga, pero alam mo naman ang lola nyo, parang araw-araw kong ginagawa yun, parang hinahanap na ng, parang nasa program na, kailangan i-delete. Kailangan i-delete natin yung sa utak natin, utak ng Lola Bells nyo, yung ganong, mag-post up ka na 50 times o 20 times, you know. But, ngayon aalisin ko na guys, kasi sinasabihan na rin ako ni Mr. na, maliit ang waist ko maliit. But, yung aking muscles is talagang naglalalabas. So, tama na daw sabi ni Mr. Hindi rin maganda sa babae. Komento lang yan ni Mr. Pero alam mo naman, comment yan para sa akin. Huwag tayong ma-open dyan guys. Kasi siyempre ang mga asawa natin, there's a time na nakikita tayo, iba na yata ang itsura ngayon ng aking asawa. No? Like si Mr. Kung nakikita ko iba na yung itsura niya, iba yung itsura mo, no? Pinupuna ko kaagad yan guys. Kasi ano ba yung silbi ko bilang isang partner kung hindi ko mapupuna yung aking partner. So, hindi sa akin embarrassing yun, hindi sa akin offended yung pagsasabihan ako ni Mr. Alam mo, taba mo na. Basta si Mr. lang magsabi sa akin, okay lang yun, but ang iba, no way. No, anyway, just for lang yan guys. Siyempre, masasaktan tayo kapag ibang tao yung nagsasabi sa atin, di ba? Pero pag asawa natin, kasama natin every day, every time, kapag sinabihan tayong ganyan is, carry lang yan, huwag na natin pansinin yan guys. Huwag tayong masaktan. Kasi, best talaga na kung asawa mo mismo ang nag-explain sa'yo or nag-advise sa'yo or nagpupuna sa'yo. Kasi, si Mr. talaga, hindi nyo itatanong guys, si Mr. lagi na namumuna. Sabi ko, hindi mo nakita yung sarili mo, nakita mo yung sarili ko. Anyway, opinion niya yan. But, talagang hindi maiiwasan niya na medyo, iba yung feel mo ang ganda mo na, yung ganon. Feel mo yun, di ba? Huwag kang feel mo yun na, ang ganda ko na. Tapos, pagdating sa kanya, ano ba yan? Bakit ganyan? Ano ba yan? What happening? mga ganon. Pero, nakakatuwa naman na pag mayroon tayong kapartner na nakikita tayo, guys. At least, yung kapartner natin, pinupuna tayo at pinapakiramdaman din tayo. At nakikita niya kung ano ang babagay sa atin, di ba? Yun. Sa partner ko, yan ang the best. Punahin niya ako ng punahin kung anong mali ko. Sa pananamit ko, pinupuna niya ako, guys. Hindi naman sa kasi ako, guys, idol naman tayo. Mahaba na naman itong talakayin.
mahaba na naman tong short, dito na naman ay storytelling na naman talaga. Kasi, ang Lola Bells nyo guys, ay hindi talaga palabili ng damit. Yes. Hindi ako palabili ng damit guys. Hindi ako yung, sabi nga niyan, hindi ako sunod sa uso. I don't know, but hindi talaga ako laging, hindi ako katulad ng iba na sumusunod sa uso. Pero pag sumunod ako sa uso, guys, talagang plak talaga yan. Lalo na sa telepon. Pag pinalitan mo yung telepono ko, mga years, kung ilan ko yung gamitin, mga siguro 5 years, mga 3 years, mga 4 years, yun pa naman maximal ko. Kasi maingat ako sa gamit, guys. Maingat ako sa gamit. Maingat ang lola nyo sa gamit. Lalo na sa mga gadget. Computer man yan, camera man yan, everything man yan, solid. Ang lola nyo ay talagang, to be honest, maingat ako. Ayaw ko na nagagasgasan yung aking mga gamit. Ayaw ko yung, parang hindi ko mapakali niyan. Parang ganun, ayaw ko yung ganun na medyo crack na yung aking salamin ng aking cellphone or meron ng mga, ang lola nyo talagang hindi po pwede. Talagang maarte ito. Sa mga bagay na yan. And that moment, pag ako sinasabihan ni Mr. Bili kang magawin mo yung cellphone mo, luma na yan. Sabi ko, ano, nagagamit pa naman. At least, yung mga cellphone ko kasi, to be honest, kahit matagal na yan guys, is talagang, kakalain mo bago pa. Kasi talagang iniingatan ko yan to the maximum level, to the highest level. Kasi ang mahal ng cellphone guys. Hindi, saka ang binibili kong cellphone, hindi talaga yung, basta yung cellphone lang na mumurahin. Pag ako binilan mo, gusto ko yung quality, and then, yung price niya talagang to the maximum level, to the highest level, yung mataas na yung specification ko. Ganun ako. Kaya, minsan, pag niyaya ako ni Mr., palitan na natin yung cellphone mo. Huwag muna. Kasi hindi mo kakayanin, magugustuhan ko. What I mean, isip ko lang yon. So, there's a time na binibigyan talaga ako ni Mr. ng one time only. Okay, one time only. One day, sabi ni Mr. punta tayo doon sa cellphone. Kasi pala nakita niya pala sa commercial na ang ganda na yung Vivo, no? And then, nung time is nauuso yung, hindi pa talaga uso, hindi pa lumalabas sa market. Kung magkasama, nasa commercial pa lang. Ilan pa lang yung nakalabas. Vivo 50. Sabi ko yung Mr. titingnan ko nga yung cellphone na yun. Nung pinunta namin sa Vivo outlet, nagandahan naman ako, to the maximum level, nagandahan ako. Sabi ko, time na yata napalitan ko yung cellphone ko. Ano sabi ni Mr. okay, palitan mo na yan. So, nung time, ay ma'am, wala pa yan, hindi pa yan ano. Kasi nagko-commercial naman si Ann Curtis, no, Vivo 50. Ano sabi ko kay Mr. sige, bilhin natin, sige, siya na. And then, niyaya uli ako ni Mr. One day, binili pala ni Mr. yung cellphone. Kasi hindi mo ako mapabibili guys ng yung sorry sa Vivo. Vivo talaga is my quality. Vivo is my cellphone for many years. Since na mag-launch ang Vivo, nasa abroad pa ako, Vivo na ang lola nyo. Kaya mukha naman akong bebo, di ba? Look at me. Joke lang yan, guys. Mukha lang akong palatawa, pero yan, ganon. So, binala niya ko ng Vivo, and then, aman, nakita ko naman yung 60. Then, Vivo 60 na pala. Sabi ni Mr. What do you think to this cellphone? Ay, wag mo na. Ano ka ba? Bago pa ng cellphone ko. Wala pa nga a year eh. So, di naman ako guys abuse. Di naman ako taken for granted. Di naman ako abusado. Ayaw ko talaga yun. Sa lahat ng tao, sa lahat ng ayaw ko yung in-abuse ako. Or ayaw ko rin, kaya ayaw ko mang abuso. Kasi ayaw kong abusuhin ako. So, ganun yung typical words ko. I don't know sa iba, pero si Lola Bells ay ganyan. Then, yung cellphone na yun, binili namin yung Vivo 50 at may kamahalan guys. Alam niyo naman ang presyo no. Nung time na bago pa lang yan is around 40,000. And accessories hindi free. All in all is almost 50,000. So, ganun. One time lang akong bumili, pero sabi ko sa inyo is mabubutas ang bulsa nyo. Kaya sabi ko kay Mr. huwag mo akong yayayain. Kasi there's a time na talagang baka papayag ako, mahal. Kaya sabi ko, wag na yung Vivo 60 na naman yung nakita niya. Pero sabi, oh darling, Vivo 60, there's a new one. Forget it. I don't like it. Sabi ko, ganun lang ako guys. Ganun lang ako magsalita.
But anyway, I also thinking the finances. Gusto ko, iniisip ko rin yung pera, no? Ang mahal kaya ng cellphone, tapos bigla lang masisira or pababayaan natin. Wag. Ilalagay mo yun sa bangkong pera mo, natutulog lang doon. In the day, pag may kailangan ka, may kukunin ka. But, you spend 40,000 or 30,000 sa cellphone, wow, it's a lot. Kaya hindi pwede talaga yung burara tayo. Hindi tayo yung pabaya. Isipin din natin yung kaya tayo nagkaroon ng cellphone, binibili yan. Sabi nga niyan, money. Money yan, guys. Masaya tayo or nakabili natin yan. Kasi napakalaking bagay na magkaroon tayo ng mamahaling gadget. So, taking care. So, ganoon yung ginagawa ko. And at the guys, ingatan natin yung mga gamit natin para i-treasure natin yan. Kaya talaga, ang loving and caring, sasabihin ko sa inyo, mas magandang pinupuna tayo ng asawa natin kaysa pinupuna tayo ng ibang tao. Mas gusto ko, ewan ko po sa inyo, pero ako, on my way, sa akin, ay mas better na pinupuna ako ni Mr. sa aking mga hindi maayos na mga ginagawa or pananamit or ano mang ginagawa ko. Basta gusto ko pinupuna niya ako. Si Mr. pa naman is very, organizer, no? Si Lola Bells ay hindi talaga organizer, guys. Although nag-organize din ako, but hindi katulad ni Mr. Makapatak lang ng isang patak dyan sa lamesa, pinupunasan niya agad. Makita lang ng mga hindi maayos na dating lagay, inaayos niya kaagad. Yan si Mr. Pero ako, alam mo naman, but I'm very happy. Happy am I na katulad niya ng asawa ko. Kaya, for me, it's better na pinupuna tayo ng ating partner, asawa, kung ano man yan, kaysa sa iba yung tao. Kasi tayo magkasama sa isang bubong, diba? Yun lang, guys.